At sa putong ito, makibalita naman tayo sa sitwasyon sa Borongan, Eastern Samar. Naroon natin kasamang si Maris Umali. Maris, kamusta dyan? Igan, Pia, hanggang sa mga oras na ito ay bumubuhos pa rin yung manakanakang ulan at nararamdaman pa rin natin yung bahagyang malakas na hangin. Pero wala ito sa kalingkingan kung ano yung dinanas namin sa kasagsagan ng napakalakas na ulan at hangin kagabi. Parang walang katapusan itong pananalasa ng napakalakas na bagyong si Ruby. Yung ulan talagang napakalakas, tapos yung hangin parang umiikot siya at umuungol pa. Alam mo, ang palalangin na lang talaga kagabi ng mga residente nung nakasama namin dyan sa hotel na yan, campus sa Vicenta, ay matapos na itong pagsubok na ito. Ibahagi ko lang, Iga, na Pia, yung naging karanasan namin bago natin ilarawan kung ano talaga yung nangyari ring destruction ngayong umaga nung nakita na natin lahat-lahat. Sa tinagal-tagal ko ng reporter at nagko-cover ng mga kalamidad, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Yung nakita niyong van kanina na pinakita natin, kanina lamang, ayan, ganyan kalakas yung hangin. Tapos umuugong yung tunog. Talagang may sipol na napakalakas. Tapos sumilong sana kami dyan sa hotel na yan para dyan kami magstay, makisilong at kumuha rin ng mga footage. Ang problema, nung papasok na sana, sobrang bumuhos na yung napakalakas na ulan tsaka yung napakalakas na hangin, kaya medyo natakot na kaming bumaba. Sumitsyempo sana kami, pero hindi na kami nakalabas pa ng van. Ako tsaka yung driver. Ang naunang nakalabas lang, yung cameraman, tsaka yung assistant cameraman namin, si Verhel, tsaka si Kuya Donnie. So, for 2.5 hours, na-trap ako tsaka si Kuya Francis, yung driver namin dun sa loob ng van. Humahanap kami ng tiyempo, pero ang nangyari, sobrang tagal na talaga, sobrang lakas ng hangin. Kumbaga, tinangay niya yung yero sa katabing gusali. At tumama siya, tumilapon siya dun sa sasakyan na nasa harapan lang namin. So lalo kaming all the more natakot na lumabas ng sasakyan. Pero nakita nyo, nabasag na yung salamin ng sasakyan namin dahil tumilapon sa amin yung tricycle sa tabi. Ngayon, itong nakikita po ninyo, yan po, nung na-rescue na kami sa loob ng van after almost 3 hours, yan po yung itsura ng hotel. Konkreto po yan, 5-story building po yan. Matibay, nilagyan na po ng mga kahoy na foundation yung salamin. Pero nakapasok pa rin yung napakalakas na hangin. Nabasag po yung glass door na yan sa may 3rd floor. Pati yung mga glass windows doon sa 5th floor sa may function room. Kaya ang nangyari po, talagang pumasok sa loob ng hotel yung napakaraming tubig. At tuloy-tuloy din yung pag-agos niyan hanggang sa may mga hagdan, tsaka yung pati sa elevator. Yung mga tao po ay kahit na hindi po sila nakabook, sumilong na rin dyan, kaya nagkasya po sila sa mga hallway. At yan po yung tulong-tulong na paglilimas na ng tubig, no? Pero nung mga oras po na yan, tuloy-tuloy pa rin yung napakalakas na ulan at hangin. Kaya talagang, nung tinatanong natin yung mga residente rito, sinabi nila na naranasan din nila yung bagyong Yolanda, pero kumbaga mas malakas pa raw ito ng dihamak in terms of yung hangin tsaka yung tagal niya. Yun yung nagpa-worsen ng situation. Yung Yolanda kasi, kumbaga parang mga 2 hours, napakalakas daw, tapos parang lumipas agad. Pero dito sa sitwasyon kagabi, imagine niyo bandang 8:30 ng gabi, tumubuhos na yung napakalakas na ulan hanggang kaninang 6:30 ng umaga, talagang sumisipol pa rin yung napakalakas na ugong ng hangin. Pero medyo humina na, kaya nag-decide na kami ng team para makapunta dito sa Kapitolyo. Pumunta na rin kami, sinuong namin yung binahang mga lugar na yan. Marami po tayong nakita yung labis na pinsala na idinulot nitong bagyong Ruby.
yung mga bubungan, nasira, nawasak. Yan po, yung umapaw po yung tubig sa Loom River. Yan pong lugar na yan, sa barangay D2 po yan. Hanggang 2-story building po or house yung kanina na tubig dyan, pero medyo humupa na. Ayan po, nakikita nyo, pati yung mga basketball court, yung poste, napakaraming sanga ng puno, tsaka mga signage, lahat tumilapon, nawasak, napunta na sa mga kalsada. May mga reports po, pero kailangan pa nating i-confirm dahil may mga nawasak din pong mga bahay daw sa isang barangay. Ayan yung tricycle na tumilapon, kaya nabasag po yung salamin ng van namin. At yan ang mga yero ng bubungan ng gusali sa tabi namin. Yan po yung nawasak at tumilapon dun sa sasakyan sa harapan lang namin, kaya talagang labis kaming nangamba. Kinailangan namin pumarada doon kasi sa sobrang lakas ng hangin, kailangan namin gumilid sa isang stable, concrete na establishment para harangan niya yung napakalakas na hangin. So yun yung situation nung time na yon. Ngayon, kailangan nating hintayin dito sa command center si Secretary Mar Rojas para mabigay sa atin ng update. Kaninang umaga nag-ikot siya. Most likely hawak na niya yung report dun sa mga areas kasi medyo malalayo yung mga towns dito, magkakalayo. At marami na rin pong reported na mga landslides, hindi na natin mapuntahan. Gusto sana nating puntahan. May mga tinangay daw na bahay, tsaka may mga nawawala. Okay, mga Maris. tao. Pero i-confirm natin yan maya-maya. Yes, Igan. Yung pisalang pinakita nyo, no, kamusta naman yung mga taga dyan sa Borongan, East Samar? May mga nasaktan ba? O may mga report ba na nasan sila ngayon? Alam mo, Igan, yung mga karamihan na nakita natin, kasi nagstay tayo overnight dun sa hotel. Awa ng Diyos, sila safe sila. Nasa concrete na house po sila or building establishment. Yung mga nakita natin kanina, nung bumabiyahe na tayo magmula dun sa hotel na yan, papunta dito sa Kapitolyo, wala naman silang, may nakausap po tayong barangay captain ng barangay D2. So nailikas Awa na? ng Diyos, wala naman daw pong nasaktan. Okay. May dalawang naiwan dun sa barangay dito pero nailikas na rin sila. So far, right now, dun lang sa mga areas na nadaanan natin, awa ng Diyos, walang nasaktan. Pero kailangan pa nating hintayin yung talagang report from the officials dahil sila yung mas may malawak na kumbaga observation dahil nag-ikot sina Secretary Mar kanina. And at least yung mga barangay captains, mga PDRRMO also, meron silang mga reports na makukuha from different barangay captains, from different towns, from different municipalities, kung kumusta yung sitwasyon doon. So, may maraming reported na landslides din kasi dito sa Borongan. Ibig sabihin, Maris, kalapit na towns. ibig sabihin, Maris, yung mga pinakita mo, ayan, na nalubog sa baha, wala na mga tao yung mga tahanan na yan, na nailikas na sila bago pa umapaw yung tubig. Yes, Igan, sila yung nailikas naman ng maaga. Kaya natin sila nakikita na nandun sa area na yon. Ngayong umaga na lang po yan. Siyempre, concerned sila kung anong nangyari sa bahay nila. So, dahil medyo kumbaga humina na yung hangin, humina na rin yung ulan, pinayagan na rin sila ng barangay captain na i-check yung mga tahanan nila. Pero yun lang, wala na raw naiwan dun sa lugar na yon, Igan. Maris, alam mo, naalala rin natin nung bagyong Yolanda, yung mga imahe ng mga tao na nagdadasal habang humahagupit yung bagyo. Meron silang suot rin, may hawak rin silang rosaryo. Para ikaw, Maris, di ba? Meron ka rin suot na rosaryo. Kamusta yung pananampalataya? Siyempre, meron ka nakasabit, meron ka rin dito sa iyong kamay. Paano mo ito nagamit sa iyong karanasan dyan habang humahagupit yung bagyo? Medyo naluluha ako dahil kagabi na naranasan natin, nakita natin yung lakas ng pananampalataya ng mga tao, lalo na nung sobrang lakas nung hangin tsaka nung ulan.
yung mga tao walang tigil sa pagrorosaryo. Sorry. Oh, syempre naiintindihan Yun lang po, natin yun yan, no, Maris, at alam namin, sabi, yung kwento mo, Maris, nandun ka sa loob Hindi ng kasi, van? Pia, ako rin dahil ayokong gawing storya yung sarili ko, pero nung natrap kami, at walang nakakarinig sa amin, ako na lang tsaka yung driver namin, si Kuya Francis. Alam nyo, nadasal ko na 25 mysteries na of the rosary. Dahil akala namin tatangayin kami, walang certainty dahil may reported na storm surge, 'di ba? Medyo tumataas na yung tubig Tapos napakalakas ng hangin, parang tinatangay na nga yung mga tricycle. Tapos yung sasakyan namin, talagang parang inaalog-alog na siya sa lakas. Napakaraming gamit dun sa loob ng sasakyan. So kung tutusin, dapat mabigat 'yon. Malaki yung weight sa loob ng van. And yet, sobra kaming parang tinutulak-tulak. So, tapos nung nabasag na yung salamin namin, lalo ko pang naramdaman yung hangin sa loob. So, talagang dasal lang kami ng dasal para ma-rescue kami, may makakita sa amin. And at the same time, yung mga tao sa loob ng hotel, walang patid yung pagdarasal nila ng rosaryo para tumigil na at walang masaktan doon sa mga kamag-anak din nila. Pati doon, kasi karamihan din sa yung mga nagstay doon sa hotel, may mga kamag-anak sila sa Tacloban, may mga kamag-anak sila sa Giwan. Tapos, natatakot din sila na baka mag-alala rin yung mga kamag-anak nila sa Metro Manila, na baka yung kumbaga ganun tayo mga Pinoy, di ba? Parang mas iniisip mo pa yung pag-alala ng mga kamag-anak mo. Okay, So, Maris? nandun lahat ng mga uncertainty and emotions. Okay. Yes, Maris, Ivan. medyo gumaganda na ba yung panahon dyan? Kamusta naman yung lokal na pamahalaan? Nararamdaman ba ng ating mga kababayan na nung humupa na itong si Ruby, nandyan ba sila at maaari yung lapitan at hinga ng tulong? Yes, Igan. As a matter of fact, talagang nandito ang mga local officials, talagang wala silang tulog. Buong magdamag din silang nagmo-monitor. Ang kagandahan din naman kasi rito, karamihan ng mga residente, nung sinabihan na forced evacuation, talagang kahit na merong mga naiiwan na medyo naghihintay pa na medyo tumaas siya lang daw sila lilikas, marami naman talaga yung nasa evacuation center na. Kaya safe naman sila dito. Except of course, hindi natin sigurado kung yung mga ibang towns na hindi naman natin naikot, kung may mga casualty ba doon, sana wala naman. At dito, syempre, tinutulungan naman sila, may mga relief goods dito, maraming mga bigas, mga pagkain. Pero hindi pa natin alam at this point kung ano yung mga kakulangan na kailangan nating ipanawagan as we go along this day, Igan at Pia. Nakikita nga natin, andyan yung mga bigas, no? May supply, pero wala pang nagaganap na relief operation. Mukhang tinataya pa yung epekto nitong si Ruby, no? Maris? Yes, Igan and Pia, right now, hindi muna kasi ginagalaw yan dahil meron pa rin namang mga baon-baon yung mga ibang mga tao dito. Although kahapon, may na-interview rin tayo dito na, of course, nung lumikas sila, wala silang dalang pagkain. We have to check kung nabibigyan sila kasi kahapon, sabi hindi raw sila nabigyan ng tanghali. Pero kinagabihan, nakatanggap tayo ng report or text message na magpapaluto raw ng lechon para sa mga evacuees dahil napanood nila yung report natin sa Balitang Hali. We just have to ask, kung kumusta po, may relief goods na po bang binigay sa inyo ngayon? Ito, wala pa raw. Sinasabi nila sa atin, wala pa. Hindi pa kayo kumakain, umiinom. Ayan po, ipakita lang natin tong ate, sige, alika muna. Ate, anong pangalan ninyo? Mary Jane po. Ano pong pangalan nyo? Mary Jane po. Mary Jane, taga anong barangay po kayo? Alang-alang dito. Malapit lang po sa may tulay po doon sa may river. Okay, pumunta po kayo rito para maging ligtas. Pero kumusta po yung relief po sa inyo? Meron po bang mga pagkain, tubig? Wala pa po. Kahapon lang po nagbigay. Pero ngayon, simula nang magbigay kahapon hanggang ngayon, wala pa. Anong oras huling kayong binigyan? Kahapon po ng hapon. Kahapon ng hapon? Opo.
Yung taga DSWD po yung nagbigay. Okay, so yan yung situation na Igan, kahapon ng hapon pa raw yung huli silang nabigyan ng pagkain. So kailangan lang siguro ilapit, no, dahil very concerned din naman yung mga local officials sa situation ng buong summer provinces. So Okay. baka hindi naman sinasadya, pero titingnan natin at pipilitin natin na mabigyan din sila ng mga kinakailangan nila, Igan. Baka mahalaga yun yung assessment Igan, muna bago isaayos yung relief operation. Oy, inaanak, ingat ka dyan ha at may naghintay sa'yo dito. Maraming salamat. Opo, opo. Maris Sumali.